Sa isang tahimik na lugar sa India, may isang guro na laging nasa oras. Araw-araw dala niya ang kanyang motor dumaraan sa parehong ruta at hindi kailanman nahuhuli sa trabaho. Hanggang sa isang araw bigla siyang naglaho kasama ang kanyang motor. Hindi na siya pumasok sa trabaho, hindi na rin siya nakita sa kanilang lugar. Para siyang multong naglaho ng walang bakas. Lumipas sa mga araw at ang pag-aalala ay nauwi sa takot. Ano kaya ang nangyari sa isang masipag na guro? At bakit hindi na lang siya bigla nagpakita? Alas 7 ng umaga noong October 19, 2004 sa isang tahimik na baryo sa Kulitalai, Karur District, India, namumuhay ang isang masipag na babae na nagngangalang Meenakshi o tawagin nating Meena. Tulad ng nakagawian, abala si Teacher Meena sa gawaing bahay noong umagang iyon at nang siya ay matapos ay aalis na siya ng alas 8 ng umaga sakay ng kanyang motor papunta sa paaralan na may layong 8 to 10 kilometers. Ang mga lugar na dadaanan niya ay ang Rahendran Valley Topu, ang Tirupati Uray Kadai at ang Railway Gate. Kapag nadaanan na niya ang mga ito ay makakarating na siya sa paaralan. Maraming liblib na lugar sa rutang ito pero dahil araw-araw niya itong binabagtas, kabisado na niya ito at hindi siya natatakot. Kilala rin niya ang mga tao sa lugar kaya tiwala siya sa kanila. Sa paaralan, nagtatapos ang klase ng alas 4:30 ng hapon at pagkatapos ay gumagawa siya ng kaunting trabaho bago umalis ng alas 5. Dinaraanan niya muli ang Railway Gate at ang Tirupati Uray Kadai. Mula roon, 2 hanggang 3 kilometers na lang ang layo ng kanilang bahay. Kaya kadalasan ay dumarating siya ng alas 5:30 hanggang alas 5:40 ng hapon. Pero isang araw ay hindi siya dumating sa tamang oras, alas 6 na, at hindi pa rin siya nakakauwi. At ang kanyang asawa na si Jyoti Ramalingam o tawagin nating Jo ay nagsimula ng mag-alala. May sariling taniman si Jo at lagi siyang nauunang umuwi kay Meena. Kapag dumating na siya, aasikasuhin na ni Meena ang gawaing bahay. Ngunit nung gabing iyon, kahit alas 6 na at madilim na, wala pa rin si Meena sa bahay. Sa kadiliman ng gabi, naisip ni Jo ang mga delikadong lugar na dadaanan ni Meena. Natakot siya na baka may masamang nangyari sa kanya, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng mga kamag-anak nila upang alamin kung nasaan si Meena. Habang naglalakad si Jo palabas ng bahay, inaasahan niya makikita si Meena sa may gate, ngunit wala pa rin ito. Kahit lumampas siya sa Tirupati Station at Railway Gate, hindi pa rin niya nakikita si Meena. Nung nakarating siya sa Railway Gate, alam niyang malayo pa ang paaralan mula roon. Kaya nagdesisyon siyang pumunta sa paaralan at tanungin kung nakaalis na ba si Meena. Pagdating niya sa paaralan, sinabi sa kanya na umalis na si Meena bandang alas 5 tulad ng dati. Nalungkot si Jo sa narinig dahil alam niyang palaging maayos ang ruta ni Meena mula bahay papuntang paaralan at pabalik. Hindi rin siya umaalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit wala siya sa oras na iyon. Nakatayo siya sa harap ng paaralan, puno ng kaba at pag-aalala. Ngunit naisip niyang hindi siya matutulungan ng kahit na sino kung mananatili lamang siya roon. Kaya nagsimula siyang hanapin muli si Meena. Sa kanyang paghahanap, tinanong niya ang bawat tao sa daan. Pagdating niya sa Railway Gate, tinanong niya ang tagapagsara ng gate. Nakita mo ba ang asawa kong si Meena pauwi mula sa paaralan? Ang sagot ng lalaki, oo, nakita ko si Teacher Meena. Tumawid siya sa Railway Gate bandang 5:10 ng hapon. Nakita ko siya mismo. Naisip ni John na kung tumawid si Meena sa Railway Gate, siguradong nasa lugar pa siya matapos noon. Dumiretso siya sa Tirupati Shop at tinanong ang may-ari. Sabi niya, nakita mo ba ang asawa kong si Meena? Hindi pa kasi siya umuwi. Sumagot naman ng tindero, lagi kong nakikita si Teacher Meena na tumatawid dito. Pero kanina dahil abala ko, hindi ko siya napansin. Narinig ko lang ang tunog ng motor niya bandang 5:20 ng hapon. Napagtanto ni John na tumawid si Meena sa harap ng tindahan bandang 5:20 ng hapon pero alam din niya na walang dahilan para pumunta si Meena sa direksyong iyon dahil hindi ito ang kanyang daan pauwi. Dapat ay nakarating na siya sa kanilang bahay. Pero hindi nangyari iyon. Alam niyang may nangyari kay Meena sa pagitan ng paaralan at bahay. Sinubukan niyang hanapin siya sa malalayong lugar, tumatawag at nagtatanong sa mga tao sa paligid. Ngunit hindi niya makita ang kanyang asawa. Habang patuloy siyang naghahanap, lalo siyang kinakabahan at nagtataka kung ano ang nangyari kay Meena. Ilang oras pa ang lumipas ay walang balita tungkol kay Meena.
Sinabi ni Joe sa sarili na hindi makakatulong ang paghihintay, kaya pumunta siya sa istasyon ng pulisya at nag-file ng reklamo. Matapos magreklamo, bumalik siya sa bahay puno ng pag-aalala. Buong gabi naghintay siya, umaasang babalik si Mina. Kinaumagahan, nagpatuloy pa rin ang kanyang paghihintay, ngunit habang tumatagal ang oras, hindi pa rin dumarating si Mina. Bumalik siya sa istasyon ng pulisya at muling nagtanong, "Nasaan ang asawa ko? Nag-file na ako kahapon, may nakita na ba kayo?" Sinagot naman siya ng pulis, "Nag-file ka nga kahapon pero baka nasa bahay lang siya ng mga kamag-anak niya. Maghintay ka ng 2 hanggang 3 araw. Kung hindi pa rin siya dumating, saka tayo maghahanap." Pag-uwi niya, tinawagan ni Joe ang lahat ng kanilang mga kamag-anak at tinanong kung pumunta ba doon si Mina. Lahat ay nagsabing hindi nila nakita si Mina sa kanilang mga bahay. Lumipas ang 2 hanggang 3 araw at bumalik si Joe sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya, "Hindi pa rin bumabalik ang asawa ko. Kailangang hanapin niyo siya." Galit na galit at puno ng pag-aalala si Joe dahil parang hindi seryoso ang mga pulis sa paghahanap. Pero muli siyang pinauwi ng mga pulis. Kahit ganoon, walang ginagawa ang mga pulis para magsimula ng investigasyon. At ito ang nagdulot ng malaking pagdududa kay Joe. Mas lalong nalugmok si Joe sa pag-aalala at galit dahil sa hindi pa rin natatagpuan ng kanyang asawa. Paulit-ulit siyang pumunta sa istasyon ng pulisya, ngunit parang hindi siya pinapansin. Isang araw sinabi ng pulis, "Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya o kung sino ang posibleng may kinalaman dito at huwag ka nang bumalik dito." Hindi maintindihan ni Joe ang mga pahayag ng pulis at kung bakit tila hindi nila gustong tumulong sa kaso. Lalo siyang naguluhan at nawala ng pag-asa habang patuloy ang kanyang paghahanap kay Mina. Sa isang nakakagulat na detalye, ayon kay Joe, may pahayag ang pulis na talagang pinagtakahan niya ng husto. Binalaan siya ng opisyal na huwag nang magtanong tungkol sa kanyang asawa dahil may kinalaman umano ito sa mga politiko. Naguluhan at natakot si Joe sa sinabi ng pulis. Dumating siya upang maghain ng reklamo. Ngunit ang sinabihan siya ng pulis na posibleng may kinalaman ng mga makapangyarihang tao sa pagkawala ng kanyang asawa ay talagang sobrang nagpagulat sa kanya. Sa takot na baka mangyari rin ito sa kanya, itinigil ni Joe ang paghahanap sa kanyang asawa. Nabuhay siya araw-araw sa takot at matinding kalungkutan. Umaasa siyang isang araw ay magbabago ang isip ng mga pulis at tutulong sila sa paghahanap kay Mina. Subalit lumipas sa mga araw, linggo at buwan, wala pa ring balita tungkol sa kanyang asawa. Pagkatapos ng 3 buwan, nagpunta si Joe sa Madurai High Court at nagbigay ng habeas corpus petition. Layunin ng habeas corpus na ipresenta ang isang nawawalang tao, buhay man o wala na. Nang makita ng mga hukom ang reklamo ni Joe, labis silang nagulat. Isang guro sa gobyerno ang nawala, 3 buwan na ang nakalipas. May naihain na reklamo ngunit walang naging aksyon mula sa pulisya. Dahil dito, inilipat ng korte ang kaso sa CBCID or Crime Branch Criminal Investigation Department. Nang kumalat ang balita, naging malawak ang atensyon ng media sa buong Tamil Nadu. Naging tanyag ang kaso at nagkaroon ng bagong pag-asa si Joe. Pinangunahan ni Baba Niswari ang hepe ng CBCID ang investigasyon. Sa kanilang masusing pagsisiyasat, nalaman nila na malaki ang sakop ng kaso at pinaghinala ang may kinalaman ang anak ng dating MLA o Member of Legislative Assembly, isang mataas na opisyal sa gobyerno ng India. Tinawag ni Baba Niswari ang MLA at ang kanyang anak para imbestigahan. Ngunit sa kalaunan ay napatunayang walang kinalaman ang mga ito. Lumabas na hindi totoo ang pahayag ng pulis tungkol sa kanilang pagkakasangkot. Bagamat patuloy ang pagsisikap ni Joe sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang nawawalang asawa, nadagdagan ang kanyang hinanakit sa kawalan ng aksyon ng mga otoridad sa simula pa lamang ng kaso. Dahil sa paulit-ulit ang pagpunta ni Joe sa istasyon ng pulisya, inisip ng mga pulis na isa siyang malaking istorbo. Kaya gumawa ng paraan ng mga pulis para mapigilan siya sa pagbabalik. Matapos ito, inilipat ang kaso sa CBCID sa ilalim ng pamumuno ni Bhavani Sivaraman. Si Bhavani ay nagsimula ng masusing investigasyon. Ngunit maraming tao ang nagduda at hindi nagbibigay ng malinaw na sagot. Nang tanungin ng mga tao, ang madalas na sagot nila ay hindi nila alam ang nangyari kay Mina. Araw-araw pupunta si Bhavani sa paaralan ni Mina, naghahanap ng kahit anong ebidensya na maaring magbigay liwanag sa kaso. Sinubukan pa niyang mag-imbestiga sa mga lugar tulad ng balon, ngunit wala siyang nahanap. Ni maliit na piraso ng ebidensya ay wala siyang nakita. Ito ang naging pinakamalaking balakid sa investigasyon.
Isang araw nakatanggap si Bhavani ng impormasyon tungkol sa isang labi ng babae na natagpuan sa Bengaluru. At ang edad ng babae ay halos katulad kay Meena. Agad naman siyang pumunta sa lugar upang kumpirmahin, ngunit natuklasan na hindi iyon si Meena. Nabawasan ang kanyang pag-aalala na baka wala na si Meena, ngunit mas nalungkot siya dahil wala pa ring lead sa kaso. Lumipas sa mga araw, linggo, buwan at umabot na ng 1.5 taon ng kaso. Sa puntong iyon, nagcamping ang CBCID sa lugar upang gumawa ng mas detalyadong investigasyon. Gumamit sila ng mga tracking camera at pinag-aralan ang listahan ng mga pinaghihinalaan. Subalit kahit may mga hinala, hindi sila makakilos ng walang ebidensya. Noong June 2006, nakatanggap ng bagong impormasyon si Bhavani. Ang impormasyon ay nagmula sa plantasyon ng saging na malapit sa rutang dinaraanan ni Meena mula sa eskwelahan pauwi. Sa lugar na iyon, ang mga puno ng saging ay malusog na tumubo sa nakaraang 1.5 taon. Ngunit kailangang araruhin ng lupa upang muling taniman. Habang nag-aararo ang isang manggagawa, may natamaan siya sa lupa, isang parte ng tao. Natakot ang manggagawa, ngunit sinabi niya ang kanyang natuklasan sa kanyang mga kasamahan. Ang balita ay agad na kumalat sa buong nayon at umabot sa hepe ng barangay. Nakalaunan ay iniulat ito sa opisina ng VAO, Village Administrative Officer. Mula doon na ipasa ang impormasyon sa pulisya at kalaunan ay nakarating sa CBCID. Nang marinig ni Bhavani ang balita, agad niyang pinangunahan ang kanyang kupunan papunta sa plantasyon ng saging. Sinimulan nila ang masusing pagsusuri sa lugar upang alamin kung ang nakita ay may kaugnayan kay Meena. Nang pumunta ang CBCID kasama ang forensic team sa lugar kung saan natagpuan ang isang parte, nahanap nila ang mga buto kasama isang sari. Pinatignan nila ito sa forensic team at sinabi na ito ay labi ng isang babae na nasa edad 30 to 35 years old. Agad nilang tinawag si Joe upang makumpirma ang pagkakakilanlan. Na makita ni Joe ang sari, napaiyak siya at kinumpirma na ito ay pag-aari ng kanyang asawang si Meena. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan, sinimula ng CBCID ang investigasyon. Binalikan nila ang mga taong nasa listahan ng mga pinaghihinalaan at pinag-aralan ng mga detalye sa nakalipas na 1.5 taon. Isa sa mga napansin nilang kahinahinala ay si Sean Mugavel o tawagin nating Sean. Karaniwan siyang nagtatrabaho bilang manggagawa sa mga construction, ngunit sa loob ng 1.5 taon ay hindi na siya nagtrabaho. Sa halip napansin nila na bigla siyang nagkaroon ng maraming pera, bumili ng alahas para sa kanyang asawa at gumastos ng malaki. Dahil dito tinawag si Sean para sa masusing investigasyon. Habang kinakausap, nagsimula siyang magbigay ng mga impormasyon. Laking gulat ng CBCID na marinig ang kanyang pahayag. Kami ang pumaslang. Sa halip na itanggi, inamin niya ang insidente. Hindi lamang niya inamin na siya ang may sala. Sinabi rin niyang may kasabot siya, ang kanyang kaibigan na si Kumar. Ayon kay Sean, magkaibigan sila ni Kumar dahil pareho silang nagtatrabaho sa construction at madalas silang mag-inuman. Ang pagiging malapit nila ay hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa kanilang bisyo. Bagamat si Sean ay nanatili sa nayon, si Kumar naman ay wala na sa kulitalay ng panahon ng investigasyon. Nagsimula ng ilahad ni Sean ang totoong nangyari noong araw na nawala si Meena. At ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala ay unti-unting lumabas. Si Sean ay madalas na pumupunta sa bahay ng kanyang biyanan na malapit sa bahay ni Teacher Meena. Tuwing pumupunta siya roon, nakikita niya si Teacher Meena at ang mga alahas na suot nito na palaging nangaakit sa kanyang mga mata. Sa panahong iyon, si Sean at ang kaibigan niyang si Kumar ay nagtatrabaho nga bilang mga construction workers. Ngunit sa halip na ipunin ang kita, binibili nila ito ng alak dahil dito naubusan sila ng pera. At nagka-problema sila sa kanilang mga asawa. Lagi silang pinagsasabihan dahil hindi na sila nagtatrabaho at puro inom na lang ang kanilang inaatupag. Lagi itong dahilan ng kanilang mga pag-aaway. Isang araw sinabi ni Sean kay Kumar na may plano siya para magkapera. Kapag nagawa nila ang plano, marami silang perang makukuha at mabibigyan pa nila ang kanilang mga pamilya. Pero ang totoo, ang plano nila ay nakawin ng mga alahas si Teacher Meena. Sinabi ni Sean na simple lang ito, walang makakahalata at hindi sila mahuhuli. Kahit medyo nagalangan si Kumar, pumayag siya dahil sa malaking pera na maari nilang makuha. Ang kanilang plano ay ganito dahil sa araw-araw 8:00 ng umaga, pumapasok si Teacher Meena sa trabaho at 5:00 ng hapon naman siya umuwi.
at alam nilang dumaraan ito sa parehong tahimik na kalsada at pagdating ng alas 5 ng hapon ay wala ng tao sa lugar na iyon dahil sa tapos na ang trabaho sa mga sakahan. Sabi ni Sean, doon nila siya aabangan. Sa araw ng insidente, naghintay si Sean malapit sa sakahan habang si Kumar naman ay nakaabang din sa kalsada. Nang dumaan na si Teacher Mina sakay ng kanyang motor, binigyan ni Kumar ng signal si Sean. Gumamit si Sean ng lubid para pabagsakin ang motor at natumba nga si Teacher Mina sa tabi ng kalsada. Nagsimula ng sumigaw si Teacher Mina kaya ginamit nila ang kanyang sari para takpan ang kanyang bibig. Binuhat nila siya papunta sa loob ng sakahan. Dito nila tinanggal ang kanyang mga alahas sa leeg, tenga at mga kamay. Pero habang ginagawa nila ito, nagkaroon ng masamang intensyon si Kumar. Inabuso niya si Teacher Mina at nang makita ni siya ng oportunidad ay sumunod din siya. Pagkatapos ng insidente, naisip nilang iwan na lang si Teacher Mina. Pero natakot si Sean na baka magsumbong si Teacher Mina sa mga pulis. Kaya't gamit ang dala nilang matulis at mahaba na bagay ay pinaslang nila si Teacher Mina. Itinago nila ang kanyang labi sa sakahan, ibinaon sa lupa at kinuha ang kanyang alahas. Ang perang nakuha nila ay ginamit nila sa alak at iba pang pangangailangan. Noong panahong iyon habang ginagawa ni Sean at Kumar ang insidente, si Joe ay naglalakad sa kalsada at hinahanap ang kanyang nawawalang asawa. Hindi niya alam na ang asawa niya ay nasa sakahan ng Rahendra, isang lugar na madalas niyang madaanan. Matapos paslangin si Teacher Mina, nagukay sila ng 3 talampakang butas sa lupa at nilagay siya roon. Nilagyan nila ng basura ang ibabaw upang magmukhang walang nangyari. Ang motor naman ni Teacher Mina ay itinapon nila sa isang malalim na balon na may tubig upang walang makakita at dahil dito walang magdududa sa kanila. Pagkatapos, ibinenta nila ang ilang alahas sa mga kilala nilang tindahan at ginamit ang pera sa pag-inom ng alak at pag-e-enjoy. Hinati rin nila ang natirang alahas. Ang parte ni Sean ay ginamit niya upang gumawa ng bagong alahas na ibinigay niya sa kanyang asawa. Sa kabila ng kanilang ginawa, hindi sila agad napansin ng mga pulis dahil sa atensyon ng mga ito ay nasa ibang kaso na may kinalaman sa anak ng isang politiko or MLA na naunang pinaghinalaan. Dahil dito nakaligtas sila sa mga unang araw matapos ang insidente. Gayunpaman hindi ito nagtagal. Noong June 22, 2006, natagpuan ng mga natitirang bahagi ni Teacher Mina sa sakahan. Nang malaman ng CBCID ang tungkol dito, inilista nila ang mga posibleng suspect kabilang na si Sean. Naging kahinahinala ang mga kilos ni Sean kaya tinawag siya ng mga pulis. Ngunit sa halip na sumama, tumakbo siya dahilan upang lalo siyang pagdudahan. Nahuli din siya kalaunan at nang siya inimbestigahan ay inamin niya ang lahat ng ginawa nila ni Kumar. Di nagtagal noong July 4, 2006 na sentensyahan ng habambuhay na pagkakabilanggo sina Sean at Kumar. Pagkalipas naman ng 8 taon noong 2014, voluntaryong tinapos ni Sean ang kanyang sarili. Ito'y habang siya ay nasa bilangguan. Si Kumar naman ay hanggang ngayon ay nasa bilangguan. Si Joe naman, ang asawa ni Mina, ay sobrang nakahinga na ng maluwag dahil sa nakita na ang kanyang asawa at para sa kanya, si Mina ay nakahanap na rin ng kanyang kapayapaan. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!